Kung gaano kalapit mga tol ang mga barko ng China kapag nagsasagawa ng paglalayag ang Pilipinas, ang barko ng Pilipinas mga tol, ay siya namang nilayo nila kapag naglalayag ang barko ng Pilipinas kasama ang ibang mga bansa. Ito yung behavior na napansin ng ating sandatahan mga tol. Katulad na lamang nitong ating panonoorin, no? Kasi meron tayong multilateral maritime cooperation activity, mga kapatid, dito sa bisinidad ng Bajo de Masinloc, 'di ba? Dito sa may bisinidad din ng Bajo de Masinloc nangyari yung salpukan ng China Coast Guard at saka ng kanilang PLA Navy. Kakahabol nila doon sa maliit nating Coast Guard mga tol. Pero ngayon sa pagkakataong to, hindi lumapit etong warship ng China. Nakamatsyag lang sila mga tol mula ron sa malayo. Kasi nga syempre, hindi lang naman Pilipinas ang nandirito Nandiyan dyan ng Australia at saka ng Canada. Diba? So parehong superpowers din to mga bansang to. Kaya distansya sila. Pero kung tayo lang mga tol yung nagsasagawa ng mga ganyang paglalayag, baka lumapit sila mga tol. Diba? At baka ginawa na naman nila sa atin yung mga ginagawa nilang usual. Diba? Mga pangharas. Pero eto na nga, dahil nga hindi sila nakalapit, no? Ay hindi sila nakasagabal o hindi sila nakaantala doon sa ating ginagawang MMCA. No, kasama natin dito ang Australia at saka ng Canada. Sabi rito nga sa report mula rito sa PTV Philippines, mga warship ng China hindi nakaantala sa MMCA ng Pilipinas, Australia at Canada sa bisinidad ng Bajo de Masinloc. Again sa may Bajo de Masinloc to. Doon lang sa vicinity. Na yan ay bantay sarado talaga ng China kasi nga inaangkin nila yung Bajo de Masinloc na yan Every time na nagsasagawa nga tayo dyan mga tol ng pamimigay, ng tulong, subsidy, di ba, ng krudo sa mga mangingisda, wina-water cannon tayo ng China And yung latest nga nitong August 1, di ba, hinabol nila yung barko natin at kakahabol nila, nagkabanggaan mismo yung mga barko nila. So dito kitang-kita talaga na nag-iiba yung behavior nila Hindi sila makaporma mga tol. Di ba? Kaya yung pag-i-invite natin ng mga malalakas na bansa mukhang nakakatulong para mapanatili yung kapayapaan. Kasi kapag wala ang China, payapa. Di ba? Yun napansin natin kapag wala ang China, payapa. Talagang ibig sabihin mga tol, sila yung ugat ng mga kaguluhan dito Anyway, panoorin na lamang natin itong balitang to mula rito sa PTV Philippines. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Hindi pa man nakakalayo sa Subic, Zambales ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy. Namataan na ang isang PLA Navy warship ng China. Isa itong Luyang class destroyer na nakita 30 nautical miles mula sa Subic. Ngayon, busy si Xi Jinping mga tol kasi nandoon yung dalawang tropa niya sa China. Si Putin at saka si Kim Jong-un mga tol, nandoon silang tatlo. Nandoon sila mga kapatid, nagsagawa nga sila doon ng victory parade. Kung saan ipinakita ng China yung kanilang puwersa. Napakalaking puwersa ng China. At may kita mo doon na talagang abot sa tenga yung ngiti ni Kim Jong-un. Kasi alam nyo yung Russia at China, parehong malakas yan Siya lang yung mahina doon Sabi niya siguro, naku, dalawang tropa ko malakas Yung dalawang tropa ko malakas dito ako didikit. Diba? Alam nyo na yung ugali ni Kim Jong-un So doon sila ngayon, busy sila doon. Ang naturang barko ng China tila nagmatsyag sa Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Australia at Canada sa West Philippine Sea. But again, hanggang matsyag lang sila, hindi sila makalapit. Cooperative Activity ng Pilipinas, Australia at Canada sa West Philippine Sea. Hindi lumapit ang Chinese warship at pinanatili ang 20 nautical miles sa distansya mula sa pagsasanay. Hindi natin hinahayaan na sila po yung nagsha-shadow sa atin. But instead, we are monitoring them. We have challenged them 3 times and di po sila nag-respond. Di na kayo nasanay. Kasama ng BRP Jose Rizal sa isinagawang MMCA ang His Majesty's Australian Ship Brisbane ng Royal Australian Navy at ang His Majesty's Canadian Ship Ville de Quebec ng Royal Canadian Navy. Hindi man sila lumapit mga tol, hindi man sila ng gulo, pero alam natin kung ano ang galit nitong China at siguro mga after few days
makakarinig na tayo sa kanila ng pagtuligsa nila at sasabihin na naman nila na yung mga ganitong klaseng maritime cooperative activity na ginagawa ng Pilipinas is provocation, nakakasira ng kapayapaan. Sasabihin na naman nila tayo ang nagsisimula ng gulo sa pamamagitan ng paggamit sa puwersa na meron ng ibang bansa. No? Sasabihin na naman nila tayo ang mga kapatid ang troublemaker. At paulit-ulit na nambubuyo sa kanila. Malamang paulit-ulit naman talaga nating naririnig yan sa kanila eh. Kamakailan lamang ay sama-sama rin na naglayag dito sa West Philippine Sea ang mga nasabing barko ng Pilipinas, Australia at Canada bilang bahagi ng Alon Exercises 2025 na nagtapos noong nakaraang linggo. Yun, yung Alon 2025 na yun na sinasabi rito sa balita, yun yung inaalmahan din ng China. At sinasabi nga nilang troublemaker mga tol ang Pilipinas. Sa isinasagawa ngayong MMCA, pinapalawig pa ang interoperability sa pagitan ng mga Navy ng tatlong bansa. So they are happy with the result of the exercise Alon, and we have to extend the engagement with them to enhance the capability, lalong-lalo na po ngayon na pinapalakas po natin ang ating armed forces. Bukod sa mga barko, lumipad din ang air assets gaya ng Augusta Westland 159 anti-submarine helicopter ng Philippine Navy. Nagkaroon din ng air operations ng CH-148 helicopter ng Canada. Pero habang ginagawa natin to, nakamatsyag yan, mga nakabinocular yan. Talagang pinapanood tayo niyan mga tol, gumagamit pa yan ng mga high-tech satellite nila para makita kung ano yung mga aktibidad na ginagawa natin dito. Sa pagpapatuloy ng MMCA na lumapit pa ng 60 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, nasa bisinidad pa rin ang barko ng China. Nadagdagan ito ng isa pang warship na Jiangkai class frigate. Siyempre, teritoryo na nila yan eh. Sabi nila teritoryo na nila yan. Kaya nga marami na silang barko dyan eh. Marinig naman sa BRP Jose Rizal ang ipinadalang radio communication ng isa sa mga warship ng China. Ayan na, sumagot sila. Balikan natin. Jose Rizal ang ipinadalang radio communication ng isa sa mga warship ng China. This is Chinese warship 163 conducting continuous turning to port. Request all the vessel keep a safe distance from my vessel. Over. Pinapalayo tayo, keep distance daw. Sa kabila ng presensya ng mga barko ng China, matagumpay na naipagpatuloy ang MMCA. They are outside the box, and yun as approximately 20 nautical miles away from us. Isa sa ginawang pagsasanay ang personnel exchange kung saan sumakay sa BRP Jose Rizal ang ilang tauhan ng Royal Australian Navy. Naging bahagi rin ng intelligence, surveillance and reconnaissance operations mula sa paglipad ng P-8 Poseidon plane ng Royal Australian Air Force. Pinaka-highlight naman ang anti-submarine exercise o pagdetect sa mga banta sa ilalim ng dagat. Ito po yung isa sa mga pinapalakas natin ngayon. And anti-submarine warfare exercise is na-exercise po natin ng ating mga personnel kung how to detect, localize, and recognize underwater threats. So, hindi po natin yun nakikita. So, dapat po talaga magaling po tayo sa larangan na yun. Okay, so bagamat ganito nga ang nangyayari na hindi nakakalapit ang mga barko ng China, kapag nagsasagawa tayo ng bilateral o multilateral mga maritime cooperative activity dito sa West Philippine Sea, hindi pa rin tayo dapat ganun magalak eh. Kasi nangyayari lang na hindi sila nakakalapit kapag may mga kasama tayo. Pero kapag mag-isa lang tayo mga tol, andyan dyan, nagpapakita sila ng puwersa nila, nagyayabang sila, and worst nga, nahaharas tayo. Sana yun yung sanang maputol natin, no? At hindi na natin maipamana pa sa mga susunod na henerasyon. Kailangan lang talaga natin mga tol palakasin yung ating puwersa. And sana nga mga kapatid yung papalit kay PBBM, no? Kasi malapit na 2025, 2026, ilang buwan na lang mga tol, 2026 na Tapos 2027, di ba? Tapos pagpatak ng 2028, nagsasagawa ng mga tol ng malamang Mayo din ang election noon, di ba? Nagsasagawa na yan mga tol ng pagpapalit ng mga liderato. Papalitan na si Gibo Chodoro bilang DND secretary. 'Di ba? Kasi appointed 'yun
Di pa natin alam kung sino pa ibang mapapalitan pero siguradong mapapalitan ng presidente. Sana yung papalit kay PBBM is yung presidenteng hindi isusuko etong West Philippine Sea, no? Para hindi masayang yung effort, hindi masayang kasi back to zero na naman tayo doon mga tol eh. Babagal na naman yung modernization natin kasi syempre bakit kailangan pa nating i-modernize yan? Tropa naman natin ng China, wala naman ng kaguluhan. Ganon kasi yung mga nangyari sa mga nakaraan eh. Diba? Ang imino-modernize lang natin yung para sapat lang para sa internal threat pero yung sa external threat wala. Iwan na iwan tayo. Diba? Tapos totropahin natin sila, hayaan na naman natin silang mag-patrol-patrol dyan eh. Dagat natin yan eh. Diba? Natapos ang 2 araw ng MMCA sa passing exercise ng mga barko. Sumaludo ang mga tauhan ng BRP Jose Rizal bilang pagpapakita ng kanilang pasasalamat sa mga lumahok mula sa Australia at Canada mula sa West Philippines. But then again, thank you sa mga bansa, mga kaalyado nating bansa sa pagsama, sa pagsuporta sa Pilipinas, sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero pinaka dapat sumuporta sa atin mga tol, sa ating mga kasundaluhan is yung ating gobyerno mismo. Well, ginagawa naman ng gobyerno, nakikita naman natin yan. Pero kung iisipin mo mga tol, napakayaman ng Pilipinas. No, nagmumukha lang tayong mahirap dahil nga kinukurakot lang yung budget, yung pondo, kinukurakot. Pero napakayaman ng Pilipinas. Biruin mo, bilyon mga tol ang nananakaw sa atin. Pero nagpapatuloy pa rin tayo. Eh di ba ikaw manakawan ka, bankrupt ka na agad eh. Di ba? Yun nga lang kasi mga kapatid, nababaon tayo sa utang. Kasi yung inuutang natin na para sana pondo, para paunlarin yung ating bansa, kinukurakot lang, ninanakaw lang. Tapos bubuwisan tayo. Di ba? Sabi nga sa balita, bawat isang Pilipino merong 142,000 eh, na utang eh. Hindi man tayo direktang magbabayad doon mga tol, pero parang tayo na rin ang nagbabayad kasi galing yan sa ating lahat eh. Diba? Kahit na hindi ka direktang pumupunta sa BIR para magbayad ng buwis, hindi, may buwis ka pa rin. Sa lahat lang binibili natin mga tol, meron ng buwis yan eh. May VAT pa nga yan eh. Diba? So lahat, magpagas ka lang eh, may buwis na yan eh. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.